Praise God. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Tatlo lang narinig ko mag-amen. Ayan, kasi mga kasama ko dito po sa table. Ayan, kayo po, no? Ayan, salamat Brother Randy sa pag-amen. So, maganda po yung i-share ko sa inyo. Buksan po natin sa Romans, no? Romans 12. Ayan, Romans 12. Ang topic po natin ngayong gabi is how to treat one another. How to treat one another. And Romans 12 po tayo. Another. Bago tayo pumunta sa Romans 12, buksan muna natin ang ating Bible sa Matthew 25 verse 35 to 40. And so, magbabasa po tayo Matthew 25 verse 35 to 40. Matthew 25 verse 35 to 40. Kung nandyan na po kayo, sabayan niyo po ako habang binabasa ko po ang mga talata na aking babasahin. Verse 35 to 40. Yan. Sige po, handa na po kayo. At ako po ay magbabasa na. Basahin nyo rin dyan po sa inyo. No, habang binabasa ko ay makita nyo rin. Verse 35, sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako. At nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. At nang wala akong maisuot ay binihisan nyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kalungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at aming binihisan? 39, kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? 40, at sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin ninyo itong ginawa sa akin. Salamat po sa passage na ito na binigay sa atin ngayong gabi nating binasa. At napakabuti ng ating Panginoon. Ito po ay magandang salita ng Diyos na mismo ang Panginoong Yesus ang nagsaysay sa mga alagad niya po. No? At ito po ay makikita natin dito kagad, no? Bago tayo pumunta sa atin yung sa panahon na natin sa Romans. No, ito pong Matthew 25 is nagpapakita na how we treat others reflects our relationship with Jesus Christ. 'Di ba? No? Sabi ni Jesus, at sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para nyo itong ginawa sa akin. Tandaan, how we treat others reflects our relationship with Jesus Christ. No? Isang point po yan dyan sa ating pinag-aaralan. No? How we treat others reflects our relationship with Jesus Christ. Glory to God. So, puntahan muna natin ang Romans 12 verse 18. Romans 12 verse 18. Sundan niyo po ang ating mga reference. Romans 12 verse 18. Nakita niyo na po ba? Sabi sa verse 18, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Ano po, no? So, ibig sabihin, kailangan natin may kapayapaan tayong nabubuhay sa lahat ng mga tao. Verse 19 ng Romans 14. Puntahan nyo rin po. Romans 14 verse 19. Ayan. Sulat nyo po at babasahin ko
Babalikan nyo pagka medyo yan. Verse 19, kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. So ito po ay paalala sa ating lahat. Sa English po, no, ang sabi, therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. So kailangan po may kapayapaan at pagpapalakasan at magpapalakas sa ating kapatid. Ganyan daw po tayo dapat nabubuhay. Sa NIV, ganito po sinabi, let us therefore make every effort. So gagawa tayo ng effort. Hindi pwedeng ganito kasi ako, hindi pwedeng ganon. So we will make every effort, no, to do what leads to peace and to mutual edification. So mga kapatid, hindi po pwedeng hindi tayo mag-e-effort na po, no, na gagawan natin mga bagay para sa ating kapwa na magbibigay kapayapaan at magpapalakas sa ating kapwa. Amen po ba doon? And so salamat po. So may binanggit si Paul, no, sa mga salita niya ng one another. No, yung one another na word, no, ginamit ni Pablo itong one another. Sa English po makikita nyo yan 10 times po yan sa Book of Romans, no, para maipahatid niya sa body of Christ na kung papaano tayo makikipagkapwa, na po, no, gusto niyang ipahatid, kaya lagi niyang dito almost 10 times ang binanggit sa Roma na one another. So may kukunin po tayo dito. Ito pong phrase na one another, na po, no, na 10 beses, na po, no. Ito po ay nabanggit, no, sa last 5 chapters ng Roma. No, so ano nyo na lang po ito, balikan nyo na lang, pero bibigyan ko kayo ng mga pag-aaralan natin ngayong gabi. So 10 times. So, buksan na natin sa Roma 12, talatang 9 hanggang 16. Ayan, tingnan natin. Romans 12, verse 9 to 16. Ako na lamang pong magbabasa, susundan nyo lang po. No? Habang sinusundan nyo po, unawain po natin habang binabasa. Romans 12, verse 9 to 16. Magmahalan kayo ng tapat. Ang ganda po, no? Magmahalan kayo ng tapat, hindi pa kunwari. Di ba? At iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. No? Verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. No? So magmahalan daw po tayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Hindi po ma-harsh sa isa't isa. Hindi rude sa isa't isa, kundi magalang sa isa't isa. Verse 11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Huwag maging tamad at ano daw po? Magpakasipag ng buong puso at maglingkod sa Panginoon. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. So, lahat po ng ginagawa natin, may kagalakan po dapat. So, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Verse 13 na po ako, sundan po ninyo. Tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan. Kapatid, so meron na kaagad dyan. Kahit na hindi mo pa ma-interpret or may revelation, nakikita na kaagad natin dyan. Nasabi dyan, tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan. So, kunin kagad natin doon yung mga kapatid nating nangangailangan, no? Underline it. At patuluyan ninyo sa inyong tahanan ang walang matutuluyan. So ito sa panahon natin, no, i-consider natin dapat, kapatid, kasi sa panahon natin ngayon, no, yung mga pagpapatuloy, no, medyo ayan, alam nyo to mga kapatid, no. Nung panahon kasi ng early believers, ng hindi pa man mga believers, panahon pa lang nila Abraham, no, ng mga sinaunang mananampalataya ng Panginoon. Pag may mga strangers, pinapatuloy nila. Kasi doon nung nag-aaral kami ng angelology sa Bible School, kaya nila pinatutuloy sa tahanan din nila yung mga strangers kasi pwedeng nakakapagpatuloy sila ng mga angels na nagkakatawang tao. Pero sa panahon natin ngayon, no, it needs to be discerning, yung espiritu mo, ma-discern mo yung papatuloyin mo
'Di ba? Ganun na sa panahon natin ngayon kasi hindi na rin basta-basta yung mga tao. So pag tiningnan mo dito in context nung panahon noon, possible pa, no, kaysa sa panahon natin ngayon, 'di ba? At may mga pag-aaral din ng mga early Christians, halos nagtago din sila, hindi rin sila nakakapatuloy. Dapat mapagpapatuloy nila yung mga kamananampalataya nila. 'Di ba? 'Di ba nung dumating sa kanila si Pablo, natakot sila. 'Di ba? So pero pag pinag-usapan natin dito, no, yung pagpapatuloy sa inyong tahanan, dapat po sa panahon natin maging maingat din. Na po, no? Sa pagpapatuloy. Yan. And 14, idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo sa halip na sumpain. Yan po. So 15 na po tayo. Sabi po dito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makirami kayo sa mga nagiginagpis. Kung may nagse-celebrate regarding sa kanilang mga success, mga pagpapala ng Panginoon, makigalak po tayo sa kanila. Huwag po tayong mainggit. No po, no? Huwag tayong maging bitter. Ayan, no? Kundi makigalak tayo. No? Kung may testimony sila, makigalak tayo. No? At makiramay sa mga naghihinagpis. And last, verse 16. Basahin po natin. No, sa inyong mga tahanan, kung saan man kayo, basahin po natin sabay-sabay. Mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas. Sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Mga kapatid, kaya tayo ng salita ng Diyos na binasa ko po sa inyo na paano natin ititreat ang ating kapwa, especially no, sa atin na nandito na sa loob ng God's Great Love Church. No, sikapin natin na maging mapayapa sa isa't isa at huwag po tayong pataasan sa isa't isa, na hindi nagmamataas sa bawat isa. So, be kind and loving to one another. Point po uli yan. Be kind and loving to one another. Yan po ay nasa Romans 12 verse 10a. Alam niyo na yan, di ba? Pag sinasabi kong nilalagyan kong a, yung first lang, no? Romans 12 verse 10a. Ayan. So, magmahalan kayo ng tapat. Yun po yung A nun. So, be kind and loving to one another. So, sa English, ito po yung sinabi, be kindly affectionate to one another with brotherly love. No? Yung kindly affectionate po dyan is from Greek word na pilostorgos. No? Ano po yan? Pilos. Yung pilos po, P-H-I-L-O-S. Magkadugtong po torgos, no? As in T-O-R-G-O-S. Ang ibig sabihin po niyan ng pilostorgos, galing po yan sa root word na pilos, no? Nang ibig sabihin ay friendly love, no? Friendly love, yung pilos. And yung storge, meaning family love. No po, no? So, brotherly love is from the Greek word Philadelphia. Diba? Napag-aralan na natin to. Naalala niyo pa po ba yung about sa love? Yung ibig sabihin ng love? So, yung verse 10 dyan na Romans 12, ibig sabihin, tayo po ay kailangang magmahal, no po, no? Ng brotherly love and yung ating pamilyang pagmamahal. Halimbawa, si Sister Ann at si Sister Du. Sampulan lang natin, ha? Yan po ay family, no? Family kasi sila magkapatid. So, loving people like family means, no, ang ibig sabihin, kahit na may time na nagkakaaway, di ba may fight din ang magkakapatid, pero nagpapatuloy pa rin na kung saan nagkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Yun po yung family love. Di ba? Nagkakasundo pa rin, no, yun yung sinasabi dyan na be kindly affectionate to one another with brotherly love. No? Kung may time na sa ating magkakapatid, no, tayo as a God's Great Love Church, no, na magkakapatiran, may time na nagkaroon ng alitan, pero dapat pinupursu pa rin natin na magkaroon ng kapayapaan, no? Ito po ay nakadepende na sa atin sa isa't isa. Hindi tayo papayag na ito ay tatagal. Hindi. No, sa pamilya may ganon, pero isang araw magkakasundo na uli. Di ba? Magkakasundo na uli. Ako pa nga yung kinakabahan sa atin pag mga pamilya, di ba? O kundi kinakabahan din ba kayo kapag may ganyan, pero maggulat na lang kayo in the family, buo na uli.
'Di ba? No? Ayan, natatawa kayo, no? Ayan. So, praise the Lord. Alam niyo po, napaka galing ng Panginoon. Tingnan niyo po yung verse 18. Romans 12 verse 18. 12 verse 18. Tingnan niyo po. At maaari mamuhay kayong ng payapa sa lahat ng tao. 'Di ba? So, yun po yung gusto ng Panginoon, no? Mamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. So, wag nating papayagan na magkakaroon ng war, no? No, yung ba, 'di ba? Dapat at peace, no? So, tandaan natin 'tong mga words natin for tonight. Peace, love, peace, no? Be kind to one another, no? Love one another, no? Ngayon ito. Kung kanina, be kind and loving to one another, ngayon naman po, show honor to one another. Romans 12 verse 10b. Kanina 10a. Tingnan niyo yung 10b. Yung B, yung pangalawa na sinabi ni Pablo sa verse 10. Sabi diyan, yung una, magmahalan. Yung A, no? Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Tapos, at maging magalang sa isa't isa. So, another point sa one another is show honor to one another. No? So, yung in honor, no, ito po ay binibigay sa isa't isa. Babasahin ko lang po sa inyo sa English Standard Version para makuha pa natin yung gusto niyang sabihin. Sabi di po dito, outdo one another in showing honor. Na yung honor po dyan is the Greek, no? In the Greek word is time. As in time. No? Meaning to pay an expensive price. Kasi ang oras ay mahalaga, di ba? So ganun siya, yung honor. No? You pay more for what is valuable. Yun po ang ibig sabihin ng honor, no? Diyan sa sinasabi diyan sa 12 verse 10b, no? So mga kapatid, pakinggan niyo ito ha. Yung mga tao na nasa atin, no? Yung mga tao na nakakasalamuha mo, yung mismo, sample na lang, dito na lang tayo sa magkakapatiran, sa God's Great Love Church, no? Kailangan po ay mafe-feel nila na sila po ay valued. No, pinapahalagahan mo, ino-honor mo. Hindi lang isang tao, no? Ang sabi diyan, no, wag po kayong mamimili na isang tao lang, baka mamaya isa lang yung pinapahalagan natin. Sabi diyan sa B, no, at maging magalang sa isa't isa. Oh, hindi kay Sister Len lang, hindi kay Kuya Fidel lang, hindi kay Ate Du lang, no? Hindi kay Sister Ann lang, sa isa't isa. Lahat po, no? Show honor to one another. Yan. So, eto po. I-honor po natin ang mga tao o yung mga honor others with your deeds. No, sa gawa natin, no? Eto po yung no? Ang ating pong pagpapahalaga o paggalang ay nade-demonstrate sa ating action, sa ating gawa. Galatians 5 verse 13, no? Yung sinasabing paggalang sa isa't isa, napapakita yan sa action. Galatians 5:13. Buksan niyo po sa Galatians 5:13. Paano natin i-honor ang isa't isa? Galatians 5 verse 13. Ayan. Medyo bilisan natin yung paghanap ha. Ayan. Sige po. Sabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Malaya na tayo. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, ano daw po? Magmahalan kayo at magtulungan. So, kukunin natin sa isang version ha. Sa isang version, ito pong sinasabi, serve one another in love. No? So, alam nyo po, no one is too good to serve another. No? Lahat po tayo, no? Minsan kasi inisip natin, teka, ba't ko yung paglilingkuran? Alam niyo po, no one is too good to serve, no, another. Pero ang good news po, yun po ang inuutos sa atin ng salita ng Diyos, no? At talagang isa-serve po natin ang isa't isa. Yun po yung action ng pag-honor,
Apo, no? Yan, salamat at may mga leaders tayong kasama na nagsiserve, no, sa atin, no? At nagsiserve sa isa't isa. Yan, so, isa pa po, kung ang honor ay nade-demonstrate with action, ang honor po can be demonstrate also with words sa pamagitan ng mga salita. You can honor people by addressing them by their titles. 'Di ba? Yung title, minsan sinasabi natin, ano yung sinasabi natin? Sample sa akin, 'di ba, yung title is pastor. 'Di ba? Honoring din po 'yun by words, no po, no? Or eto pa, baka sabihin niyo yung title lang na ganon. Yung by saying thank you. Honor din 'yon. Kaya pagka tayo po nagsasalita, nagbabalik ng word na thank you, naku po, ang sarap po nun. It's an, ano po 'yon? Ino-honor natin yung tao na nagbigay. Okay po? No, tandaan niyo po 'yun, ha? Tandaan natin, kasama po ako, no, yung word na thank you, no? It is by showing appreciation, no? 'Yun po ay paggalang din sa tao, na po. Okay. So, tandaan po natin, ha, you can honor people by addressing them by their titles or by saying thank you. No? 'Di ba? Sa atin pa nga meron tayo ate, kuya. 'Di ba? Nanay, tatay, no? So alam na natin 'yon, yung mga ganun, opo, 'di ba, yung mga ganyan. So, yung thank you, wag niyo pong kakalimutan. And isa pa po, no, sa ating pong pag-honor, kailangan tayo po manguna. Tayo yung manguna, lead with honor. Na tayo po kailangang manguna sa paggalang, na. Okay, tingnan niyo po sa Romans 13 verse 7b. Romans 13 verse 7b. Ayan. Balikan lang natin yung ating Roma. Nandiyan na po ba kayo? Ayan, mukhang mabibilis kayo. 13 verse 7b. Bilang po, huwag niyong basahin lahat. No? So, ito yung A, kaya ibigay nyo ang nararapat ibigay. Sabi dito, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang. Yan po yung sabi, igalang ang dapat igalang. Na po, no? At parangalan ang dapat parangalan. Ang kukunin po natin doon yung honor to whom honor is due. No? Igalang ang dapat igalang. Di ba may mga time tayo, sinasabi natin, tayong mga Pilipino, nanay mo pa rin yan, dapat igalang mo. Di ba? Natatay mo pa rin siya, dapat igalang mo. Di ba? Honor to whom honor is due. Meron naman nagsasabi, hindi naman po kasi siya kagalang-galang. Pero kailangan, ibigay mo pa rin ang paggalang. Na Proverbs 25 verse 11, tingnan nyo po. Tayo mismo ang maglilid ng paggalang dapat. Proverbs 25 verse 11. Nawa po nakukuha nyo yung ating mga reference na po, no? Kasi mahalaga po ito na pwede nyong ma-review. 25 verse 11. How to treat one another ang topic po natin, na verse 11. Kapag ang salitang binigkas ay angkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pilak. Gabi, no? Ang lalim nito. Alam niyo po ba kung ano ito, mga kapatid? Ayan, salamat sa iyo na. Ayan, so tingnan natin sa ibang version pa. Tingnan niyo po sa MBB natin. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Tingnan niyo po. So ganon kahalaga ang salita nating gagamitin, no, sa mga tao, no. Ito po ay paggalang. Pagkaangkop, no, sa panahon ang salitang binigkas. Ako po naka-experience na ako nito pa. Bibigyan ko lang kayo ng sample. May time na parang chaotic yung conversation. Chaotic yung bang parang ang gulo-gulo ng usapan, no, sa meeting. Tapos nung umangkop yung salita ko na may paggalang, angkop sa panahon, alam niyo po parang tumahimik, ganito, umayos yung sitwasyon. Yun po yung sinasabing para itong ginto sa lalagyang pilak. 'Di ba? Napakahalaga pala ng ating mga words, no, kapag ginamit po natin sa paggalang. Kaya sabi diyan, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Ganun siya kahalaga.
Ayan. Praise the Lord. Sige po, ako po ay mag-post ng konti. May natututunan po ba kayo? Ayan. So, ayan. I-adapt nyo po ito din masyadong mabilis, no? Ayan. So, isa pa po. How to treat one another. Maging mapagbigay sa kapwa or be mutually considerate sa English. Sa Tagalog, maging mapagbigay sa kapwa. Ayan. Be mutually or mutually considerate. Na? Pastor, saan natin yan makikita? Romans 12 verse 16a. Ayan. Be mutually considerate. No? So, kailangan po natin ito mga kapatid, maging mapagbigay sa kapwa. 16. Punta niyo po, Romans 16 verse, Romans 12 verse 16b. Nasa 16 na po tayo, Romans 12 verse 16b. And pakibasa niyo po sa inyong mga tahanan, no? Diyan sa lugar ninyo. Ako rin po babasahin ko sa akin. Sabi po dito, sa halip, no? Ayan. Sabi po dyan, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas. Sa halip, makipagkaibigan kayo sa mga taong mababang kalagayan. No? So, titingnan natin sa other version. Pagka nagbabasa po kayo, wag isang version, no? Para may iba pa po kayong matutunan. Sabi dyan, huwag kayong magmayabang. Sa halip, makisama kayo sa mga dukha. No? Sa English, be of the same mind toward one another. No? Ito po ay hindi nangangahulugan na mag-isip tayo ng kapareho ng isa't isa. Hindi po ibig sabihin gano'n na kung ano iniisip niya, yun din isipin natin. Hindi po ang gano'n ibig sabihin. No? It does not mean to think alike. Hindi ibig sabihin na gano'n. No? But to think of others in the same considerate way you want them to think of you. Ano ibig sabihin? No? Kung paano mo gustong ikaw ay pag-isipan nila, ganon mo rin sila iniisip sa kanilang kalagayan. No? Parang walang iniwan yan. Kung anong gusto mong gawin sa'yo, ganon din ang gagawin mo sa kanila. Kung ano yung gusto mong isipin nila sa'yo, ganon mo rin isipin para sa kanila. Amen po ba? No? Be considerate. No? Be mutually considerate. Yan. So, isa pa pong reference, tingnan natin sa Lucas 6 verse 31. Ito na yung sinabi ko sa inyo. Reference ito ulit. Do to others as you would have them do to you. Ito po ay version ng NIV. No? So, mga kapatid, tingin po kayo saglit. Tingin kayo sa akin saglit. Tanungin niyo po yung sarili ninyo kung paano niyo gusto kayong i-treat ng tao, ng kapwa niyo. Na? Bago tayo lumabas ng ating tahanan, pagising natin, sama natin sa pag-reflect natin paggabi or umaga, pagising natin. Paano ako gusto kong i-treat ako ng mga tao? Kasi sabi sa Luke 6, no, verse 31, do to others as you would have them do to you. So kung ano yung gusto kong i-treat ako ng mga tao, I have to do it to other people. Di ba? So do to others, no? Kung ano yung gusto mong gawin nila sa'yo. Praise God. So, yan yung natunan natin. Kay Jesus din galing. So, again, eto, tinuro ko na po sa inyo to, pero sasama natin dito kasi nasa Roma din ito. Love one another. Romans 13 verse 8 to 10. No? Romans 13 verse 8 to 10. So, babasahin uli natin. Romans 13 verse 8 to 10. Nakasunod po ba kayo mga kapatid? Kayo comment amen or praise the Lord. And salamat sa ating Diyos. And thank you Sister Reynalyn. Basahin ko po ang ating pong Romans 13 verse 8 to 10. Ito pong sinasabi, 8, huwag kayong mananatiling may utang kanino man. O diba? Oh Lord, tulungan mo po kami makabayad. Na maliban sa utang ng
pagmamahalan. Pwede pa rin magkaroon ng utang, no? Ito yung utang ng pagmamahalan. Ayan po, may utang po kayo sa akin, may utang ako sa inyo, no? Yung utang na pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. No? Ang mga kautosang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa isang utos. Lahat nung last 5 na in 10 commandments, isa lang ang kailangan. Mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And verse 10, eto pong sinasabi, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Hallelujah. Praise the Lord. No? Hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. So, ang sabi po dyan, kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. No, yun dito po, yung the word used for love, ito po ay translated sa Greek word na agape or agapeo sa verb form niya. Agape siya, sa verb form is agapeo, no? Na ang ibig sabihin ng agape is the highest form of love. Na po, no? Highest form of love. Tinuro ko na po ito sa inyo. So, ang pag-ibig po ay nakakatulong sa atin para hindi natin ma-break ang utos ng Panginoon. Di ba, inisip natin mga kapatid, paano ko kaya masusunod ang utos ng Panginoon? Ang makakatulong po niyan, walang iba kundi ang pagmamahal o pag-ibig. No? Yan. So, nakakatuwa ang salita ng Diyos sa atin ngayong gabi. Praise the Lord. So, nakakasunod po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So, wait lang po Hallelujah. So, balikan po natin ang Roma 12. Ayan. Yan, bigay niyo muna nga po yung ano natin, yung mga points na binigay ko sa inyo. Yan, balikan natin mga points natin. Praise God. Excuse lang po. Nakakasunod po kayo mga kapatid. Okay, hallelujah. Thank you, Lord. So, balik lang po ako. Ayan, nawala yung outline ko. Ayan, eto na. Praise God. Love one another. No? So, ang pag-ibig po ay nakakatulong para hindi natin ma-break or yung God's law. So, yung first 5 commandments, yan po ay patungkol sa ating kapwa, no po, no? So, kailangan ng pagmamahal. Ngayon po, yung first 5 commandments is para sa ating Diyos, no? Yung 4, and then yung mga sumunod na dyan. Ngayon, eto po. Tayo po ay tinawag ng Panginoon, no, na magmahal. Eto, babalikan ko lang to. Napaka-importante kasi tinawag tayo as God's Great Love Church. Balikan lang natin yung John 13 verse 34 to 35. No? So, ang sabi po dito, a new commandment I give to you, that you love one another. So, nawa po mabalikan natin to. I have loved you, no? As I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kapatid, tayo estudyante, follower tayo ni Jesus, no? Ito po, para mabigyan natin siya
ng foundation or ng magandang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang love po dito na sinasabi ng Panginoon, love is a commandment, hindi po siya suggestion. Love is a commandment, not a suggestion. Tandaan niyo po yun. Yung sinabi dito ni Jesus na love one another, yung love po dito is commandment po, hindi po siya suggestion. At number 2, ang love po dito na sinabi ni Jesus ay hindi feelings, kundi action. Love is not a mere feeling, but an action. Yan, nakakasunod po ba kayo? So, kung paano sinabi ng Panginoong Diyos na tayo po ay minahal niya, so ganun din tayo, kailangan magmahal din tayo, ng mga hindi deserve. Kapatid, linawin ko lang to para sa atin itong mga Kristiyano. Tayo po ay minahal ng Panginoon. Excuse lang po Maating na ako. Let us love the undeserving as God loves us. Kasi namimili tayong mga tao na lang, tao. Tapos pag naging Kristiyano tayo, dapat hindi na pala tayo namimili ng mga undeserved. Alam mo, Pastor, undeserved yung taong yan para sa pagmamahal ko. Bakit tayo ba? Deserve ba tayo ng pagmamahal ni Lord? So, kaya po tinawag tayo. Kaya sabi ni Jesus sa atin, love one another as I have loved you. Why? I love you even you are undeserved. So, love your brother and your sister even they are undeserved. Or they were undeserved. So, mamahalin natin ang ating kapwa. Similar love the undeserving. Okay. So, ang love din po ay hindi ibig sabihin tolerating bad behavior, or condoning sin, but loving people, but loving people when it is inconvenient. Tandaan po natin, kung mahal mo yung tao, hindi mo rin ito tolerate, yung ginagawa niyang kasalanan. Wag po, kapatid, So, hindi ibig sabing mahal mo siya is to-tolerate na natin yung bad behavior niya or papayagan na natin siyang magpatuloy sa pagkakasala. Alam mo nang ang kasalanan ginagawa ng kapatid mo sa'yo, batiin mo din, batiin mo, kapatid, mali ang ginagawa mo, hindi pwede yung sinasabi mo sa akin, hindi yan nararapat sa Panginoon, o hindi yan dapat gawin mo sa ganito, dapat ganito, So, mga kapatid, paalalahanan, ang isa't isa. At tandaan po natin, ang pagmamahal po ay pagmamahal na walang iba kundi yung inconvenient, Parang titingnan nyo, there's a picture, paano ba magmahal? Dapat ba convenient ka? Alam niyo po, ang pagmamahal ay hindi convenient. Nagpapasalamat ako sa akin na lang, yung pagmamahal ng asawa ko sa akin is inconvenient, di ba? Alam niyo yun, kahit kayo may mga ganito kayong experience, ang Panginoong Yesus, di ba, nagmahal siya sa atin, convenient bang malagay sa krus? Kasi minsan tayo pag magmahal, gusto lang natin yung convenient di ba? Pero ang tinuturo ng Panginoon, loving people when it is inconvenient. Okay po ba yan? Di ba? Isipin mo yun, nagmamahal si Jesus, sinasapak na ng mga tao, dinuduraan, inaalipusta, di ba? Pero still loving, di ba? At the cross, sinasabi niya pa rin, forgive them for they do not know what they do, di ba? So, di ba? Talaga pong yun ang pagmamahal, loving people, sa ating panahon ng inconveniency. Proverbs 17 verse 17. Yan. Eto, napag-aralan na natin to nung Monday. A friend loves at all times and a brother is born for adversity. So, dapat pagmamahal talaga. Okay. So, isa pang one another. Do not judge one another. Yan. So, do not judge one another. So, ito pong do not judge one another, makikita po nyo yan sa Romans 14 verse 13. Romans 14 verse 13.
Sabi po dito, pakinggan nyo na lang po, no? At buksan kung mabilis din po kayo. Sabi dito sa verse 13, kaya nga huwag tayong maghatulan. Hindi lang po sinabi huwag hatulan ng isa't isa, maghatulan. Sa halip, iwasan na natin gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. So therefore, let us pursue the things which makes for peace and let the things by which one may edify, therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve not to put a stumbling block or cause fall in brother's way. Huwag po nating payagan. Alam niyo po yung context po nito na po ay patungkol po ito sa mga mananampalataya na naghuhusgaan sila sa isa't isa na po no, ng mga bagay-bagay na kahit na hindi na sinasabi sa Biblia. Na po, no, alam niyo po kung ano man po yung halimbawa, wala sa Bible, no, pero yung conscience natin, malalaman natin nung binigyan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon, di ba? Ng Spirito ng Panginoon. Ngayon, kung natin yung isa't isa, alam niyo po may conscience tayo regarding that, no po, no? So, pagka tayo po ang pipiliin natin ito kung ito po ba ay nakakalugod sa Panginoon. Yung gagawin ba natin ay hindi makaka-open sa ibang tao. Alam niyo po, tayo po ay tinawag din ng Panginoon para mabuhay tayo sa convictions natin, kung ano yung stand natin. Na po, no? So, kaya po, ito po yung mga papanalangin natin. Romans 14 verse 19 to 21. No? Sabi po dito, dyan din po, no? Verse 19 to 21 lang. Baba lang tayo. Sabi po sa verse 19, kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. And verse 20, huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos ng dahil lang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin, pero ang pagkain nito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Alam niyo po, huwag po nating gawin excuse, no? Yung ating mga kayanan or ganito para makapagpatisod. No po, na wag. Ako kasi, ganito na ako, wag po, no? Wag. Instead, no po, no, dapat po, tayo po, makisama pa rin, no? Alam natin kung sino yung karap natin, yung mga kapatid natin, di ba? Ay, alam mo, ang hina-hina niya pa rin sa pananampalataya. Dapat, wag naman pong gano'n, no? Kung malakas ka, no, wag naman yung kalakasan ng pananampalataya mo, maging kahinaan niya. Na kung kalakas ang pananampalataya mo ay mag-encourage sa kanya para lumakas din po siya. Amen po ba? Ayan. Amen. Amen. Ayan. Salamat sa mga nag-i-amen. Na, eto po. Last na lamang po, dalawa. Na, patapos na ako. Accept one another. Romans 15 verse 7. Sabi sa Romans 15 verse 7, usog ka lang ng isang chapter, eto po ang sinasabi, verse 7. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ng Diyos. Kapatid, one another, no? Accept one another. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Sa ESV po yan, no? Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Sa NIV says, eto po, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Mga kapatid, gusto po ng Panginoon ay i-accept natin ang mga tao, pero hindi yung kasalanan ng tao. Tandaan niyo po no? Accept people but not the sin. No? In-accept mo yung tao, pero wag mo rin a-accept yung kasalanan niya. No? Alam niyo po, sabi po dito, no? Gusto ipakita ng Panginoon na tanggapin natin ang mga tao, no? But not their sin. Ngayon, si Pablo po ay nagsalita patungkol po dyan as yung body of Christ, no po, no? Dito po sa Revelation 7 verse 9, may makikita po tayo dito. A lang po ang babasahin natin. Revelation 7 verse 9. Another reference po ito. Verse 9. Sabi po dito sa verse 9, pagkatapos nito nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono
at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may hawak ng napalaspas. May palaspas pa din, di ba? Pan. Pero on that time na gagamitin yung palaspas. No, inaccept ni Lord yung mga tao, pero hindi yung mga kasalanan. No? So, ganun din tayo. Ngayon, eto, tingnan niyo po ito. Acts 10 verse 35. Acts 10 verse 35 o gawa. Gis, talatang 35. Nandiyan na po kayo? Acts 10 verse 35. Mabilis na mga kapatid maghanap. Verse 35. Ito pong sinasabi, kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Kapatid, grabe. Nung panahon kasi noon, may mga discrimination, no? So, sila noon, Hudyo lang ang tatanggapin, no? Ngayon, nung kay Peter po ito, pero nakakatuwa dito, no? Ito po ay pagdating kay Cornelio to, yung kay Cornelio hindi po sila Hudyo, no? Gentile sila, mga Hentil, no? Romano. Sa kanila hindi po yan tatanggapin. Pero pagdating dito sa 35, sabi ni Peter, kung ang tao ay may takot sa Diyos, no? At tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya, tatanggap siya ng Diyos. Pinapakita po ng Panginoon, ang Panginoon po ay, no, ina-accept niya ang tao. No po, no? So wag po nating kakalimutan, no, ang Panginoon po, kung siya po nag-a-accept ng mga tao, dapat ganon din po tayo. Amen po ba mga kapatid? Ayan, comment nga po kayo ng amen. Amen. Hindi po. Ayan, comment po. Ayan. Para malaman kung nandyan pa kayo, isa na lang po matatapos na po tayo. May natututunan po ba ang mga kapatid? Ayan. Ang may natututunan po ba tayo? Po. Praise God. Hallelujah. Ayan. Sa mga hindi po nakakasunod, no? Yung nakasunod po, pwedeng ilagay yung mga to one another natin. Love one another. Sige nga po, tingnan ko nga po yung mga points kung nasundan po ninyo. Para po yung ibang hindi nakasunod, na makita nila kung ano yung mga one another. Na ang title po nitong topic natin sa mga hindi pa po nakasunod kanina ay How to Treat One Another. Na po, no? Yung una nating one another, ano po yun? Be kind and loving to one another. Pangalawa, show honor to one another. Pangatlo, be considerate, no? Love one another. And isa pa pong love one another, do not judge one another. Na po, no? Accept one another. And lastly po, admonish one another. Yan. So, tingnan natin yung reference. Ano ibig sabihin nito? Magpaalalahanan sa isa't isa. Kapatid, pag nakikita mo yung mga kapatid natin, no, na hindi umaaten, paalalahanan natin, no? So, admonish one another. Andiyan na po ba kayo? No? So, admonish one another. Romans 15 verse 14. Panghuli na lamang po ito. Mapit na po kayo. Patapos na tayo. Romans 15 verse 14. Romans 15 verse 14. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid, lubos akong naniniwala na puno kayo ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalala sa isa't isa. Now I myself confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
no? Kunin po natin ang admonish po sa Greek, no? Ang Greek word po niyan ay nauteteo. Ay, hindi po medyo po, no? Iba po yung spell. Nauteteo. Ayan, nauteteo. Or no-u-t-h-e-t-a-o, no? Nauteteo. Ayan. Ang ibig sabihin po niyan, caution or reprove gently. Magpapaalala, magtutuwid ng mahinahon. Na po? Magpapaalala at magtutuwid ng mahinahon. Gently. Gently. Mga kapatid, gently. Nakakatuwa pagka ang banal na spirito, ang fruit of the spirit, grabe. No? Talaga pong naka-experience kami ng fruit of the spirit. No? No? Papaalalahanan ka, ilagay mo na lang yan mamaya, di ba? Sa gatas, di ba? Ha? Ha? Nakakatuwa eh. Alam mo yung evidence, yung kitang-kita mo kuha ng banal na spirito. Kasi alam mo yung taong nagsasalita, hindi ganun eh, di ba? Pero pag nagsalitang biglang, ilagay mo na lang yan mamaya sa gatas. Ang sarap, di ba? Oh, di ba? Admonish one another. Na, kasi ibang kwento ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, alam niyo po, nagmamanifest na po ang fruit of the Spirit sa aming pamilya. Hallelujah. Sa inyo din po nawa po, no? Ang sarap po ng kapayapaan. Ayan, salamat sa ating Diyos. And so, tandaan niyo po meaning po ng admonish dyan sa Romans 15 verse 14 is nauteteo in Greek, na ibig sabihin reprove gently or caution gently. No? Tayo po ay tinawag ng Panginoon na i-warn natin ang isa't isa, lalo na po kapag mapapahamak siya. No? No, pagka po ang tao o yung kapatid natin, no, patungo siya sa kapahamakan, alam niyo po, i-warn natin yung taong yon. Pero again, admonish gently with humility. Na po, no? Kung papaanong gusto mong i-correct ka, i-reprove ka, di ba? Or i-sitahin ka, no? Kasi yung sitang word medyo no? Hindi okay, no? So, alam mo yun, yung paalalahanan ka, no? Gently naman. Masarap pala talaga yun. Sobra, no? So, tandaan po natin, as the Proverbs, no? Sinasabi sa Proverbs, no? There but by the grace of God go I, no? So, alam mo, ano po yung mga salitang, sa biyaya ng Panginoon. Ganun tayo, di ba? Nasa biyaya ng Panginoon, no? Yan tayo. So, Colossians 3 verse 16 for the last passage na mababanggit ko po sa inyo ngayong gabi. Ito po ang sinasabi, Colossians 3 verse 16. Hallelujah. Colossians 3 verse 16. Admonish one another. But Colossians 3 verse 16, ito po ang sinasabi, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Kapatid, ito ang sabi, paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Mga kapatid, sa ESB ito ang sinabi, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another. Pag sa English po nakakita kayo, etong mga nandito is admonishing, nang ibig sabihin, no, gently. Na gently reprove, mahinahon yung paalalahanan ang isa't isa. Pag nakita niyo yung mga kapatid natin, medyo hindi umaattend, no, ng Friday service, ng ganitong service. No, may time kasi nabibigatan tayo. But again, remember the word, admonish one another, no, or admonish gently, no, gently, no, reprove or remind gently your brothers and sister. Kapatid, napansin ko hindi ka na umaattend, no. Alam mo, namimiss ka namin at lalo na ang Panginoon natin. Ang sarap, no? Sarap pakinggan, no? Pag ganun, no? Anong ka naman, no?
Hindi dapat ganun, no? Ayan, so, ano po, alam natin to kasi binigyan na tayo ng banal na spirito, ng conviction. Sabi ko nga po, payagan nating kumilos yung banal na spirito. Nangyayari kasi, kaya hindi mangyari yung admonishing na gently na po, no, is nangingibabaw yung ating yung carnal natin, yung ating pong laman na yung dati nating pagkatao. Tandaan po natin na as we in Christ, no, bago na tayong nilalang, no, pinako na, pinako na, namatay na yung dating ikaw, yung dating ako namatay na, no, na kasama na ng kamatayan ni Kristo. Tayo po ay kagaya ni Jesus Christ, binuhay na siyang muli. Tayo naman ay binigyan ng bagong buhay. We are new creature. We are new creation. Dalawang version kasi. New creature, new creation. Sabi ko nga sa inyo, nung nagkasala si Adan, hindi na lumikha ng bagong Adan. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ng bagong paglilikha. Tayo. Diba? New creation. Yan yung panibagong buhay. Last Sunday, may naalala ko. Sa Olongapo ko lang to nabanggit, hindi ko nabanggit sa Hermose, sa church natin, sa Maine. Alam mo po, may na-realize ako, natutunan ko, kapag tayo po pala once lang na ipinanganak, twice tayong mamamatay. Kapag twice tayong ipinanganak, once lang tayo mamamatay. Galing, no? Ano yung ibig sabihin niyan, Pastor? Pagka physical ka lang pinanganak, twice kang mamamatay. Mamamatay ka physically at mamamatay ka separation from God. Pag twice kang pinanganak, physical kang pinanganak at na-born again ka spiritually, once ka lang mamamatay, yung physical lang. Kasi habang buhay ka ng kasama ni Jesus. Di ba? So tayo pong lahat ay bago na. No po, no? So ito pong aral ngayong gabi, nawa po, no, ay ma-review natin, mag-reflect tayo, no, higit sa lahat, no, love one another, no. If you want not to break the law, hindi natin ma-break yung law, love one another. It can help us avoid in breaking the law, in loving one another. I pray tonight na ito pong salita ng Diyos ay gumawa sa ating lahat. Sige po, tingin ko naman po next time na lang ulit tayo diretso ko na po sa prayer. Okay lang po ba sa inyo? Ayan.